Really the flooding that we're going to have to deal with. So, uh, anong gagawin natin? Tila naasar ang ating mga kababayan sa inasal ng Pangulo at pangalawang Pangulo sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa isang parte kasi ng situation briefing patungkol sa Bagyong Christine ay naiulat ni DILG Secretary John Vic Remulla na halos kalahati na ng nag-aang lubog sa baha at libo-libong mga tao ang kailangan i-rescue. If I may, I just got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged, 1,000 fully submerged, unpassable by cars, and they are in urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, Dito ay napakamot na ng ulo ang Pangulo at tinanong ang mga kasamahan niyang kalihim kung anong gagawin nila. Agad namang sinagot ito ni Department of National Defense Gilbert Teodoro. Sir, yung DND siguro ang No, mauna, sir, sir. as we speak, we're pushing forward the additional rubber boats to proceed to the Solcom area and already give instructions, sir, that we have to source some from Mindanao and the Visayas. J3 is working on it to Marshall already, sir, and if possible, we can even airdrop them in. Kausap ko siya ng 50,000. Okay. Actually, nag-withdraw na siya. Okay. Natapos ang situation briefing na mukhang satisfied ang Pangulo sa paghahanda ng bawat ahensya ng pamahalaan sa Bagyong Christine. Samantala, spotted ang pangalawang Pangulo sa kasal ni Cebu City Mayor Mike Rama at may bahay nitong si Marilu Rama nitong Huwebes, Oktubre 24, kasagsagan ng matinding pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar sa bansa dulot ng hagupit ng Bagyong Christine. Bago nito ay nagpo-post ang FB page ng OVP ng mga nakapreposisyon ng hot meals at food packs para sa mga nasalanta. Isa pa sa nakakabahala dito ay nagkaroon lang ng situation briefing noong Oktubre 23 kung saan nasa kasagsagan na ng pananalasa ang Bagyong Christine sa Bicol Region, bagamat hindi ito direktang magla-landfall sa rehiyon. Bagamat ang Pilipinas ay laging tinatamaan ng mapaminsalang mga bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan at iba pang sakuna, ay nahuhuli pa din lagi tayo sa paghahanda. Idagdag pa ang naggigirian at mga mapagsamantalang politiko na sa huli mga kababayan pa din lagi ang talo. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Makikita pa kaya natin ang Pilipinas na laging handa sa paparating na sakuna o mananatili tayo sa mga nakakaawang sitwasyon na lagi na lang nakatingala sa mga politikong bulsa lang ang inaalala? I-comment ang inyong reaksyon at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat!